Hello, blessed day po ulit sa bawat isa sa atin. Again, maraming salamat sa mga nakaka-appreciate ng aking mga tips. Sa akin lang, gusto ko magkatulungan tayo na dumami at lumaganap yung ating pinakamamahal na sports, which is ang table tennis. So this time, ang akin naman pong ibibigay na tip sa inyo ay ano yung ating gagawin kapag nasa crucial part na tayo ng laro. Halimbawa, nagto-tournament ka, nasa tournament ka, tapos decision na yon. Decision, okay, nasa deciding game na, all two. Tapos, ang score ay 9-3. Lamang yung kalaban, 9 at saka 3. O kaya naman, 9-5. O kaya 8-4, yung mga ganyan. Yung mga times na parang pinanghihinaan ka na ng loob. So, dyan masusukat yung ating mental toughness. So, ito po ay another tips para tumibay yung mental toughness natin at sa mga crucial part. So, ito po kasi naranasan ko na kay Coach Leo sa Kopla. So sa akin, nagiba talaga ako nun kasi hindi ko siya nabigyan ng pansin itong ibibigay kong tips sa inyo. Tsaka kay Carlitos Reyes. Kay Coach sa Kopla, kami ay nasa quarterfinals na rin noon. At ang score na ay 10-7. 1 point na lang yung kailangan ko, naagaw pa sa akin. And ito mas matindi, kay Carlitos Reyes ng San Pablo City. Kami ay nasa semifinals ng PTTF. Ang score namin ay deciding all two and then 10-4. Naagaw pa din sa akin. Sakit sa damdamin pero masaya naman ako sa bagay na yon dahil ang nakatalo naman sa akin ay talagang napakabait na bata. Isa sa hinahangaan ko rin sa table tennis si Carlitos Reyes. So ngayon po ang aking gagawin naman po, ang aking tip sa inyo kapag nasa deciding part, all two tapos crucial na yung scoring. Like for example, 9-5. 5 ka, 9 yung kalaban mo. So una, ang gagawin mo, slow down. Slow down. Sir, paano slow down? Ibig sabihin, huwag kang makipagrat-ratan dahil ang momentum nasa kalaban mo. Medyo patay-patay ng oras. Pabagalin mo yung oras. Sir Marvin, paano pabagalin yung oras? Baka huwag namang delaying the game. Nakitang-kita na like for example, taas ka muna ng kamay, punas-punas ng raketa, pero habang pinupunasan mo yung raketa mo, ay nag-iisip ka ng iyong gagawin. So, ganoon. Tapos, punas-punas muna ng kamay sa mesa. Minsan, di ba, kaya natin nakikita yung mga players lumalapit doon sa mesa. O kaya taas ng kamay. Better, pinakamaganda, taas ng kamay. Kapag tumaas ka ng kamay, medyo pinatay mo yung momentum ng iyong kalaban. So, una, slow down. Huwag kang, alam mo nang nasa kanyang momentum. Alam mong nasa kanya na yung focus niya, tapos nakikipagrat-ratan pa din. At akala mo, kaya mo siya. Hindi. Kailangan mong patayin yung oras. Kailangan mong baguhin yung momentum niya. Kailangan mong gibain yon. At minsan, yung pagkakaroon mo ng slowdown, yan, nare-refresh ang iyong sarili. Okay, number 2, don't think about the score. Huwag mong isipin yung score. Kasi, 9-5, pag inisip mong 5 ka, tas 9 siya, tas doon ka nakatingin, kakabahan ka. Hala, 2 na lang yung kailangan niya. Ako, ang dami pa. Hala, matatalo na ako. So, ang ating gagawin, huwag mong isipin yung score. Focus ka kung paano ka magkakaroon ng points. Paano ka pupuntos? Isipin mo yon. Saan mo siya mabubutasan? Importante yon. So, nakaka-apekto yung numbers. Ano po, huwag mo isipin yung score. Kasi pag inisip mo yung score, kakabahan ka. Okay? And number 3, think another tactics. Mag-isip ka. 9-5. Ano pa yung hindi mo nagagawa sa laban? Nag-slow down ka. Tapos nakapokus ka ngayon paano po points. Yung ikatlo, ano pa yung tactics na hindi mo nagagawa? Na dala ng kaba at pressure, hindi mo naisip. Sikapin mo, dapat meron kang A-serve. Sir, no. A-serve, yes, A-serve. Yung mga service na hindi mo pa ginagawa. Like for example, ang service mo, puro backhand lang. At saka tomahawk. Why not mag-high toss ka? O kaya service mo, puro high toss. Puro ganyan. Why not mag-backhand service ka naman? Tapos, ibahin mo naman yung kaparaanan mo. Baka puro chop ka lang, puro atake ka lang. Why not? Dumipensa ka lang. Lagay-lagay lang muna. Baka kasi alam na niya yung mga atake mo. Why not? I-absorb mo lang muna. O kaya, hindi ka naman umatake. It's about time to attack naman. So, yun po ang maganda nating gawin. Again, paano tayo magkakaroon ng mental toughness sa mga crucial part? Number 1, slow down. Okay? Huwag makipagrat-ratan as much possible. Pabagalin mo. Pero, wag naman sa darating na delaying the game. Number 2, don't think about the score. Wag mong isipin yung score. Ang focus mo, paano pupuntos. And number 3, think another tactics. Meron ka pa bang nakatago, ilabas mo na lahat. Kailangan todo na.
yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa sa game, kailangan gawin mo na that time. Okay, maraming salamat. Nawa meron kayong nakuha sa akin and God bless.